Sabi kasi ng mga ng mga DDS, madali lang daw yung mga ganyan, magbintang-bintang. Hindi. Kasi yung abogado rin, ano yan, isisiya sa ating kanyan bago ko magbigay ng affidavit kasi naka, nakalagay dyan yung pangalan nila, di ba? Oo. Kumbaga, naka-risk. Pwede silang ma-disbar, mawala na sila ng profession nila kapag mali-mali yung mga, kumbaga, gawa-gawa mo lang yung ano, yung kwento mo, tapos ang sasampahan mong mga kaso, ang lalaking mga tao, di ba? Kaya talagang kino-cross examine nila yan eh. Hindi pwede yung basta-basta lang eh. 'Di ba? O kaya, Nakita mo yung ano sinabi nung lawyer. Yung lawyer nitong si Madriaga. oh, Tumagal po kami. Sobrang tagal namin. Actually, dapat ito mga bandang Oktubre pa. Kasi oo, kailangan namin na i-cross-examine, tanungin lahat sa kanya kung totoo ba yung mga sinasabi nito bago kami gumawa ng affidavit. Kasi mhm. ganyan yan eh. Um, like kami, kapag nagkaso, actually panlima na yata itong nakasuhan ko. Meron na, Kasama ka? hindi, pero hiwalay naman to. Hiwalay naman doon sa mga sa mga libel. Kumbaga, dahil paulit-ulit nang nangyayari at talagang yung ako ano ko eh, maikli yung pasensya ko eh. Kapagka yung puwedeng kasuhan niya, hinahayaan ko na do'n eh. Do'n tayo maglaban doon sa mas lamang ako. So dahil sa paulit-ulit na yung nangyayari, alam ko na kung ano yung proseso, 'di ba? Oo, yun. It takes time talaga sa mga lawyer na maglabas ng affidavit agad. Kaya na-late eh. Kaya nga sabi nila, actually nagtatampo na nga itong si Madriaga eh. Kasi akala niya pinabayaan na namin siya. Oo, yun, yung Pero, sinabi. pero ang totoo, kailangan i-cross-examine muna siya, alamin lahat kung totoo yung sinabi niya, saka kami gagawa ng affidavit niya. Ganon. Oo. Eh yun, biruin mo. At saka totoo yung yung notaryo. Ang hindi ko maintindihan kay Rodante Marcoleta, no? Notaryo na lang pala ang kailangan. Hindi pa ipinakiusap kay Jimmy Bondok. Kaya nga, may, actually may maraming abogado ang ayaw ng notary services eh, kasi marami na daw na didisbar dyan. Kaya maraming abogado ang hindi nagne-negosyo ng ganyan. Kaya yung eto nga inilalaban ni attorney ano pangalan, Persida ba yun? Basta ganun Acosta. yung pangalan. Ako, ha? Persida Acosta? Hindi, yung yung pumirma dun sa affidavit ni Guteza. Gusto Okay. niya ilaban yan kasi nga, di ba, ang katwiran ni Marcoleta, ano daw, assistant lang daw ni ganito yung pumirma doon. Dapat ano na yun. Mali yung ano nila eh, mali yung rason ni Marcoleta na Espera, kapag yan. Attorney Espera. Sabi ni yan, Shiro, Estera, yan, thank you, salamat. Mali yung reason nila na kapag yung assistant mo yung pumirma, ano na, kumbaga, yung pagiging abogado nung amo niya, nandun na rin sa pagkakapirma. Hindi ganun yan eh. Hindi ganun yan. sasanib na. Oo, nasanib na. Di sana, hindi na nagbabar yung mga tao, di ba? Assistant na lang sila ng mga Kaya abogado. Kaya sabi ko, kaya ko naman naisingit si Jimmy Bondo kasi tingnan mo kakagraduate lang. Kaysa naman parali-rali lang, at least ito, may una siyang magiging trabaho, ang Oo, magnotaryo. Oh, tama, di ba? sayang naman yung pagiging bagong graduate niya na abogado. Wala man lang siyang trabaho pa din. At least, nagnotaryo. Ah, Saka isipin mo si Marcoleta mismo, abogado, di ba? Dapat siya na nang notaryo nun. Kasi alam nila na pwede silang madisbar kapag mga peke-peke. Hindi ko lang sure kung pwede siya o hindi kasi siya yung magpe-present doon eh. 'Di ba? Baka Oo, kinailangan talaga or siguro talagang oo, tama pag pag hindi, pag ka, no, pag senador ka, hindi ka pwede. Ah, hindi ko lang sure about doon, no? Pero mahaba pa naman 'yan eh. Madriaga versus Gutesa, sino mas paniniwalaan mo? Siyempre, ko, Madriaga kasi sobrang hindi naman siya yung pipitsugin na tao. Nakita mo, kasama niya na si Gabby Concepcion, isa racing, international racer pala siya. Kaya siya napunta sa security, mga transport, kasi mabilis siya magpatakbo ng sasakyan pala. Ganun pala ang kwento dyan. So kailangan niya Ganun. kapagka Tapos, inilabas. Oo. may alam pa siya sa batas kasi nga nag-aaral siya ng law.
So, talagang ano rin siya, hindi lang siya nakapasa ng bar exam, pero kumbaga sa ano, hindi rin siya, kasi ang sabi nila security personnel, 'di ba? Nilalang lang nila yung mga security guard. Pero itong taong 'to, 'di ba, nag-aral ka ng law, hindi mo pwedeng lang-langin 'yan, no? Kasi may alam din 'yan sa batas, 'di ba? Kasi graduate siya ng law, eh, 'di ba? Eto, may nakita naman ako dito. Tulungan niyo po kami! Nakita ko yung video na 'to, Tacloban tsaka Navotas. Na kasi alam mo naman si Toby Tiangco binibira si Martin Romualdez din, eh, 'di ba? Oo. Ang ipinagtataka ko, parang wala naman talaga hanggang ngayon, 'no? Correct me if I'm wrong kung meron ng naipakita silang ebidensya, Dapat versus kay Romualdez. Kasi wala nga, eh. kung titignan natin yung dalawang bayan, Tacloban at Navotas, ako nakapunta ako diyan sa Navotas, eh. Kasi meron akong mga ano, eh, meron akong mga kamag-anak na nakatira doon sa Malabon. So, dinadaanan yan, eh, 'di ba magkakadikit lang yan, eh. Oo. Binabaha yung mga yan, eh, yung lugar na yan, eh. Talagang hanggang ngayon, yung tipo bang alam mo na umangat yung tubig nung 3 araw makalipas. Yung iisipin mo na tag-init naman ngayon or, well, hindi naman tag-ulan ngayon, pero alam mo sa sarili mo na may maputik doon sa kanilang lugar kasi hanggang ngayon, eh, binabaha pa din. 'Di ba? Kaya Natin nga, eh. pinagkumpara yung Tacloban at yung Navotas, which is Tacloban alam naman natin, 'di ba? Kasunod ang pagguho ng River Wall. Tuluyan ang ginip. Nakikita Kung naman gusto, natin. gusto ko nga makakuha ng ganyan yung video mo na yan, eh. Ise-send ko sa'yo. Kasi yun nga, no, kumbaga sa ano, puna ka ng puna sa mga kalaban mo. Tapos, yung palang syudad na nirerepresenta mo, eh, mas masahol pa dun sa pinupuna mo. Oo. Tapos may lumabas pa ngayon, ha, yung may mga contractor daw sa Navotas na link sa ano. 'Di ba yung, ha? Kay Tiangco, Toby Oo, Tiangco. kay Tiangco. May mga contractor sa Navotas, link kay Tiangco. Tapos, ano ba to? Ghost flood control ba? Or, basta may ganun, eh. Sorry. Ayan. May ganun, ano ngayon, eh. Yun nga, gagawin ko rin ng content yun. Yun nga, parang ang nangyayari, puna ka ng puna sa ibang tao, yung syudad mo naman, wala ang makikitang maganda. Ano bang maganda sa Navotas? Wala. Alam ko fishport, may fishport doon, 'di ba? Yung fishport niya, yung bumangga dun sa ano, 'di ba? Ay, yung ano niya, oo. Oh, siya rin eh. Siya dapat ang masisi dun eh. Kasi, 'di ba? So, kumbaga Madami kung perwisyo lang, mas maraming perwisyo madami dito sa nagsasabi ngayon, Navotas. madami nagsasabi ngayon na Trojan horse nga daw si Toby Tiangco, eh. Tapos, yun nga rin ang naisip ko kasi sa hindi pumirma ng impeachment ni Sara Duterte, 'di ba? Tapos nung kampanya siya nag-manage, hindi na pinapunta yung mga ano, yung mga kandidato sa Mindanao. Laglag, oo. Nagtuloy. Anyway, set aside na natin yan. Ito, may isa pa ako.